Kasing laki lang ng NMAX, pero pasok sa NLEX tsaka sa SLEX. Grabe, napakalakas pa ng makina. Nakakatuwa to. Isa na naman pinakabagong scooter ngayong 2025 sa local market. And ganito lang siya kaliit pero expressway legal. Grabe, no? And ito lang yung gamit niya para ma-activate. Ito yung pinaka-remote sensor niya na parang relo lang na smartwatch. Na pagka tumabi ka sa motor, madedetect na niya at isang pindot lang. Bang! Mag-activate na yung motor. This one is Zontes 400M of Bristol Motorcycle. So physical appearance, makikita nyo, napakaliit ng motor na to. Very compact. Nakasing laki lang siya ng NMAX or Aerox. Itabi natin yung Aerox. Ito nga pala yung Aerox ni Team Katagumpay. Ito si Project Jopay. Kung makikita nyo, sa width and sa length ng dalawang motor na to, halos parehas lang sila na hindi mo pagkakamalang. Expressway legal, 400 pala tong isang to. Ayun yung dimension ng motor na to, na halos kasi nakilang siya ng standard na scooter na 150cc. Tabi ko lang muna. And pagdating naman sa kanyang front physical appearance, makikita nyo, ito na yata yung isa sa pinaka-unique na motor or scooter na lumabas sa Pilipinas. Na yung mukha niya, hindi siya typical type na makikita mo sa daan. Grabe, mukha siyang alien. Sabi nung iba, mukha siyang Pokemon. Pero depende na lang yan sa rider's preference kung ano bang kamukha ng motor na to. Pero one of the unique, very futuristic yung design ng motor na to. Grabe. Standard telescopic front suspension, two-toned front fender na nakala-indicate na ABS na siya. Siyempre dual channel ABS. Meron siyang tire size sa harap na 120/70/15 and sa likod naman is 140/70/14. Maxis type of scooter na pag inupuan ng rider, meron siyang leg extender. Ayan, no? So ito yung standard riding position, meron siyang leg extender. And then makikita mo very slim yung pagkakabuilt ng motor na to. Matte black in color. Yung transmission niya is CVT. So ibig sabihin meron pa siyang belt and meron pa siyang bola. Then pagdating naman sa total weight ng bike na to, this one is 175 kilo. Kung pagbabasihan yung bigat niya sa expressway, I think reasonable naman. Yung laki lang talaga niya yung medyo alanganin. Then pagdating naman sa seat height, meron siyang seat height na 760mm. Naabot. 5'4" in height, 3/4 tong pa ako nakalapat. Meron naman siyang ground clearance na 150mm. Then pagdating naman sa kanyang instrument panel, meron siyang malapad na TFT color display na makikita mo yung mga necessary infos na may different interface din. Built-in adjustable brake levers and handbrake. Then switches naman, meron siyang switch for passing light, high and low beam, built-in hazard, modes and settings selector, turn signals and horn. Then sa kabila naman, meron siyang kill switch, eco mode and sports mode button, ignition switch, fuel and seat mechanism button, headlight switch, and yung kanyang starter. Meron siyang dalawang side pockets na magkakaroon ka ng access pagka naka-on yung ignition dun sa isang pocket. Then sa kabila naman, kahit naka-off, magkakaroon ka pa rin ng access. Buksan natin yung storage. Hindi ganun kalaki yung underseat compartment na tingin ko magkakasya naman yung isang helmet. Very minimalist yung design. Walang masyadong decals. Nakalagay lang yung letter M. Then dito walang masyadong decals. Napaka plain and simple lang ng design ng motor na to. Then dito sa side panel, ito yung kanyang passenger foot peg na parang incorporated dito sa body ng motor. Nahilain mo lang and that's it. And meron siyang adjustable rear suspension na may built-in na mudguard or tire hugger. Pang adventure yung design ng muffler na to. And syempre sa likod, disc brake na rin siya and equipped with ABS. Then sa taillight naman, meron siyang strip design taillight na para sa akin very common lang naman. Then, hindi naka-integrate yung kanyang signal light sa likod. And syempre, marami magtatanong, ano ba yung tunog? Sound check naman natin. Ang lakas nito! Ayan yung tunog niya. Ang lakas, ang liit! Yun. Again, this one is Zontes 400M from Bristol Motorcycle. So ano sa tingin nyo? Okay bang upgrade yung motor na to? Kung gusto nyo pumasok ng expressway? Comment down below kung kino-consider nyo ba yung motor na to na isa sa mga upgrades from 150cc category. Dito lang yan sa Dream Bike PH.